Opo. So far, attorney, sa 3 araw po na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ano ho yung obserbasyon po ninyo? Masasabi po ba nating may lamang na dito sa prosekusyon o sa depensa? Wala pa pong laman either from the prosecution or for the defense. Sa tingin ko po patas po ang yung pag-handle ni Senator Chis Escudero sa proceeding, kaya po yung importante mabibigyan ng pagkakataon yung dalawang panig na makapagbigay ng kanilang panig tungkol sa issue ng impeachment. Opo. Kaugnay ng issue ng grave threats, yung Article 4, ano ho yung mahalagang punto na inyo pong nakita at nakuha doon sa mula po doon sa direct exam at saka dito sa cross-examination po ng both prosecution at depensa? Nakita po natin bilang publiko kung paano po magsagutan ang prosecution at yung defense counsel. Dito po natin makikita na ito yung nangyayari sa loob ng korte. Marami pong objection, meron pong mga manifestation, meron pong motion, merong challenge. Sa ordinaryong mamamayan na hindi abogado, minsan nakaka-frustrate na bakit pinipigilan na masabi ng witness ang katanungan. Bakit stricto na hindi pwede yung answerable by yes or no, no? During nung time nung prosecution, at bakit ito'y allowed nung time ng defense, no? Yung rason po dahil po may rules tayo sa paghahain ng testimonya ng ating witness. Gaya po ng tinatawag nating leading question. Yung leading question is a question na answerable by yes or no. Ito po ay allowed during direct testimony. So leading questions are allowed during cross-examination. But leading question na answerable by yes or no ay hindi allowed during direct testimony. That's why kung magtatanong yung prosecution ng question na answerable by yes or no, duty o trabaho ng defense counsel na mag-object kasi it is a leading question. Nung panahon naman ng defense counsel na magpresenta, let's say na magtanong, no, during cross-examination, pwede na siyang magtanong ng yes or no. That's why sinasabi niya sa witness, you may only answer by yes or no. Nagsasabing witness, can I explain? Sabi ng defense counsel, you may not. Pero nandyan po si Senator Escudero bilang presiding officer, siya po yung kumakatawan sa senator judges, sinasabi niya, the witness may answer how he wants to explain his answer. So, but the witness has to answer first, either yes or no, then he can explain. So, sa aking pananaw, medyo patas naman po ang pag-handle ng presiding judge dito sa impeachment proceeding. Doon po sa testigo na si NBI agent John Mark Calilong, attorney, ano ho bang masasabi po ninyo? Siya ho ba ay napatunayan ho ba niya yung issue po ng grave threats doon kay Vice President Sara Duterte? Yung mga napatunayan sa kanyang testimonya ay una, inamin niya na hindi siya expert witness. So, siya mismo nagsabi nung tinanong siya, expert witness ba kayo? Sabi niya, hindi. Ano ba ibig sabihin ng expert witness? Ang expert witness ay properly trained sa kanyang profesyon, specialized yung kanyang training, at matagal na siya sa kanyang ginagawa, na considered siya sa publiko na eksperto sa kanyang field. So nung tinanong siya if he is an expert witness, sabi niya hindi. Sabi niya lang, he is a competent witness. When you say competent witness, pwede siyang magtestigo.
at alam niya rin yung sinasabi niya. So what is the difference? Yung expert witness, yung kanyang opinion ay merong weight. Merong ito'y dapat i-consider. Pero kung competent witness ka lang, allowed ka to testify, pero yung testimony, opinion mo lang yun. Hindi ibig sabihin na pag nagtestigo ka sa point of view mo ay dapat paniwalaan ng mga judges. Ano mo lang yun, opinion mo lang yun. So, yun yung sa kanyang testimonya, yung opinion ni Senior Agent Calilong ay katulad rin ng opinion ninyo, Jade and Admar, at opinion ni Attorney Hinlo. At kung ano man ang nakalagay sa individual na utak ng mga judges, sariling opinion rin nila yon. So, although allowed si Senior Agent Calilong mag-testify dahil hindi siya expert witness, sinasabi niya lang na yung videotape na kanyang pinanood ay totoo. Ibig sabihin yung interpretasyon niya, sariling opinion niya lang yon. Opo. Doon sa baga attorney, kasi question din doon sa naging cross-examination na laman din, napatunayan din na wala siyang personal knowledge doon sa kung nag-hire ba ng umanay assassin itong si Vice President Sara Duterte. Yung kanyang testimonya ay base kasi siya yung lead investigator at siya yung yung kanyang lagda ay kasama sa nag-file ng reklamo sa Department of Justice, I think sa grave threat and citing to sedition, kung tama yung aking pagkakaalala. Ay criminal case has been filed sa Vice Presidente. So yung elemento base sa opisina ng NBI sa kanilang paniwala ay sapat para maiahin yung kaso. Pero wala pa namang trial. In fact, wala pa namang sagot ang DOJ kung iaakyat ang kaso sa korte. So, nagte-testify lang si Senior Agent Calilong sa kanyang ginawa. But as to whether or not yung kanyang opinion sa pagpapanood niya ng video na yan ay sapat para makakonvict kay VP Sara sa korte, ibang bagay yon. Kasi yung mag-i-interpret naman doon ay yung mga West natin. Now, isa yung napansin ko, binigyan ng trabaho si Senior Agent Calilong para mag-imbestiga, being part ng NBI. At dahil yung NBI sa batas ng Republic Act 10867 noong June 23, 2016, nagsasabi na isa sa primary jurisdiction ng NBI ay mag-imbestiga ng pagbabanta sa katauhan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House, at Chief Justice of the Supreme Court. Trabaho lang ng NBI na mag-imbestiga. Pero as to whether or not the investigation is proper, dapat tanungin natin yung NBI. NBI, sa inyong pag-imbestiga ba, yung nakipag-usap ba kayo sa intelligence community ng gobyerno? Nakipag-usap ba kayo sa military intelligence, sa Philippine National Police? Nakipag-usap ba kayo sa NICA, sa National Intelligence, nakipag-usap ba kayo sa mga witnesses? May witness ba kayo? Nakipag-usap ba kayo? Kasi sabi nyo, may grave threat. Although may karapatan kayo mag-imbestiga, kinausap nyo ba yung mga alleged victim ng threat? Sino yon? Si Pangulong Marcos, si First Lady, Lisa Araneta Marcos,
at si former Speaker Martin Romualdez? Kinausap nyo ba sila at tinanong kung ano yung naramdaman nila sa sinabi ni VP Sara? Bakit importante yon? Dahil yung iba, gaya tayo, pag may sinabi kontra sa atin, yung iba sa atin, yung resulta, natatakot, kinakabahan dahil feeling natin trineten tayo. Yung iba naman, kapit-balikat lang kasi yung interpretasyon ay wala yan. Joke lang yan. O yung iba, masasabi, wala yan kasi wala naman akong kinakatakutan. Bugso ng damdamin lang yan. Yan yung katanungan na kulang sa investigasyon ni Senior Agent Calilong. Dahil dapat para makompleto ang kanyang investigasyon sa grave threat, dapat tinanong niya si Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Marcos at si former Speaker Romualdez kung ano yung naging resulta ng sinabi ni VP Sara sa kanila in public at kung ano yung kanilang nararamdaman. Kasi opinion niya na threat yun, malay natin sa pag-iisip ng tatlo ay hindi naman threat para sa kanila. Opo. Pero tama ho ba na yung NBI ang maghain ng reklamo sa halip na yung mga offended party, yung mga subject, PBBM, FELIZA, House Speaker, sa issue po ng grave threat? Sa grave threat sa batas ng Pilipinas, allowed po yung authorities or even the witness sa pagsabi to file a case. But it doesn't mean na kung allowed sila to file a case ay mako-convict yung nagsalita. Kasi sabi ko nga, ano yung epekto ng sinabi doon sa alleged victim? Kulang yung investigasyon. Hindi mo man lang tinanong kung ano yung pakiramdam nila. Paano mo masabi na yung interpretasyon ng alleged victim ay natakot sila o talagang siniseryoso nila? Gaya sa atin, pag sinabi sa iyo na papatayin ka, titignan natin yung konteksto, titignan yung nararamdaman mo. Kahit sabihin ng ibang tao na talagang grave threat yon, pero sa loob-loob mo, kapit-balikat ka lang at sinabi mo sa sarili mo, ano lang yan, bugso ng damdamin, nagjo-joke lang yan, ayokong mag-file ng kaso. Hindi man lang tinanong ni Senior Agent Calilong yung presidente, si former speaker at si first lady kung gusto nila mag-file ng kaso o hindi. So sa aking palagay, naging kompleto sana ang investigasyon niya kung ginawa yon ni Senior Agent Calilong. Hindi ho ba sapat, attorney, yung ipinakitang video ni PBBM at ni House Speaker, reaction po nila doon sa pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte? Yun nga yung sinasabi ko. Kung talagang totoo na merong threat, kung totoo na it will cost yung inciting to rebellion, which will be considered as betrayal of public trust during this impeachment proceeding, dapat kinumpleto ng NBI yung kanilang investigasyon at tinanong mismo yung mga alleged na biktima. Bakit hindi nila kinausap kung anong nararamdaman ng presidente? Bakit walang affidavit na inattach? Although allowed sila mag-investigate, although allowed sila mag-file ng complaint, pero hindi kompleto yung datos. So dahil doon, you must remember, kung criminal case nasaan pinagbabasehan nila ngayon yung elemento para sa impeachment case, although it will require a different evidence, but the mere fact, sabi nila, grave threat was committed, let's say inciting to sedition was committed, dapat yung kung criminal case, yung quantum of evidence is beyond reasonable doubt. Dapat sigurado. Dapat kinumpleto yung investigasyon. Pero ito,
itong witness, ito yung posisyon ng NBI agent, senior agent. Hindi pa natin alam yung mga susunod na witness kung konektado sa ginawang investigasyon at paghahain ng kaso ng NBI sa DOJ. So, yung tanong natin ay nakabase lang sa testimonya ni Senior Agent Calilong. Baga, sa madaling salita, attorney, nabutasan sila dito. Yung baga, malaking butas sa chain of evidence ng prosekusyon. Sa aking palagay, mas lumakas sana yung testimonya ni Senior Agent Calilong kung kinompleto niya ang kanyang investigasyon at hindi lang mag-depend sa nakita niya sa video. Kasi paano mo masasabi na yung epekto nito inciting to sedition, meron bang testimonya from the intelligence offices na meron talagang threat, o nagbase ka lang sa video at sa social media? So dapat kinompleto mo at yung alleged victims dapat kinausap mo kung ano yung kanilang nararamdaman para, sabi mo nga, hindi mahanapan ng butas. At nabanggit mo na pinagbasihan niya yung video, mismo siya ay kinumpirma o inamin na wala po siyang personal na kaalaman bago po nagkaroon ng live stream at mismo hindi niya rin napanood mismo yung live stream. So after pa napanood. So, gaano ho yan? From open source, yung term niya, kinuha niya from Yes. open source sa Opo. publiko. Pero inamin niya rin na sa katanungan ni Senador Robin Hood Padilla na hindi yan yung from the original source. Yung talagang kumuha yung sa kanyang camera, na imbestigahan ba niya kung sino yon? Nag-attempt ba sila mag-imbestiga? Sino yung kumukuha ng video sa camera ni VP, or sino yung unang nag-upload? Yun yung mga bagay na sana nakompleto ng kanyang investigasyon. Opo. Pero so pagtatanong nga ni Attorney Narvasa ng House ng Defense Council ni VP Sara Duterte, sa tingin po ninyo, doon sa pag-amin niyang wala siyang personal knowledge, malaking epekto rin ho yan o baga malaking butas din para sa parte ng prosekusyon ng isang lead investigator ay umamin na wala pong personal knowledge? Siyempre, makaka-apekto rin yan. Although, yung sabi nga natin, it was allegedly a press con, yung punto is, at pinag-usapan na rin yung sa panahon ngayon, yung AI, artificial intelligence, parang totoong-totoo. Na sisigurado ba na yung actual source ng video na yan, yung kaumpisahan, walang na-splice, walang pineke sa video na prinisinta sa korte, no? Kasi yung importante, yung video na prinisinta sa korte. At sa particular na witness na ito, hindi rin prinisinta yung 2 hours video, no? Pinakita lang sa atin yung mga parte-parte. So, yung mga senador, kung matatrap sila kung ano lang yung pinakita sa kanila. Kasi yung personal nila na knowledge na kailangan ba nilang panoorin yung 2 hours, baka pwede nilang ginawa in private, pero dahil nga ito isang trial, matatrap sila kung ano lang yung prinisinta ng prosecution at yung prinisinta ng defense. But it is also within the right of the judge ng buong impeachment court to require everybody to watch the 2 hours video, the 2 hours press con, para maintindihan nila. So both the prosecution and defense did not show everything. So hindi natin alam kung anong epekto nito sa mga isip ng ating mga senator judges. Kung hindi po original copy o raw file ng video o maging yung kung photocopy, malaking issue ho ba yan dito sa impeachment trial, attorney?
You have to prove na authentic copy yung pinipresenta. So trabaho rin ng depensa na kung ano yung gagawin nila sa mga ebidensya na inihain ng prosecution. Kasi pagkatapos ng mga testimonya, may tinatawag tayong formal offer of evidence, no? So doon 'yon, mag-formally offer sila, no? Either verbally or sa tingin ko i-require in writing. Then may pagkakataon rin, bibigyan ng pagkakataon yung defense to comment, no, sa formal offer ng prosecution, whether they will admit or object to the admissibility of the pieces of evidence submitted. For example, itong issue ng photocopy, although nag-object na verbally, but when it is formally offered, pwede ulit i-objectan ng defense yung photocopy. Generally, photocopy is considered a duplicate of the original, no? However, there are two exceptions if yung authenticity nito is challenged, at yung pangalawa, it will greatly prejudice, no, the other party. So depende na yan sa depensa, sa when the prosecution presents a formal offer, how they will question why are they objecting, or there are instances na yung defense will just allow it kasi hindi naman dapat nakabase lang sa technicality, kundi kung alam naman natin na totoo yung video na yan, what's the use? Yung away hindi sa whether i-admit or not yung video, yung away whether or not yung content nito constitutes high crime to justify impeachment. Yung tanong, is grave threat a high crime? Ito ay debatable. It could go either way. So, the decision of the impeachment court senator judges, importante kasi wala pa sa pagkakaalam ko, no? Hindi pa ito na didesisyonan ng Korte Suprema dahil this is an impeachment court jurisdiction matter. So, depende na sa mga judges if they will consider grave threat, no, na high crime. Yung what about yung sa betrayal of public trust, which is equated kung sa criminal case yung parang inciting to sedition. Depende sa appreciation nila. Let's say inciting to sedition can be considered betrayal of public trust, pero kung nakita naman ng mga senator judges na yung elemento hindi naman to inciting to sedition, and this is to their mind another matter which is not inciting to sedition, but let's say they will say, okay, this is grave threat but hindi to inciting to sedition, so hindi rin siya papasok sa impeachment conviction bilang high crime. So yun nga yung sinasabi natin, yung ebidensya pwedeng makapasok, pero yung interpretasyon ng judges ay hindi ito sapat para i-convict ang nasasakdal. Opo, bago ko ipasok kay partner Admar, attorney, yung issue po ng, kasi inamin po mismo ni NBI agent Calilong na batay doon sa kanilang affidavit, conditional threat ang tawag umano doon sa umano'y banta, pagbabanta ni VP Sara laban po doon sa mga offended party. Kapag sinabi ho bang condition of threat, ibig sabihin, absuelto na si VP Sara doon sa inaakusa pong grave threat laban po sa kanya? Yung sinasabi ko nga, no, even if it is grave threat na hindi conditional, sapat ba yon na i-consider as a high crime? Bale, wala pa pong basehan, walang Supreme Court decision, walang impeachment court decision on the matter. So, yung kasagutan dyan, nakadepende sa interpretasyon ng senator judge. Whether it will go either way. Yung iba, sasabihin nila high crime,
yung iba hindi. Nasa gitna tayo ngayon dahil wala tayong basihan. Hindi klaro ang batas whether i-consider high crime yung tinatawag na grave threat. Now, regarding sa testimony, better to review it kasi may nakita ako nakita akong video nung testimonya kahapon. May isang portion na sinabi ng Senior Agent Calilong na conditional, may isang portion rin na parang sabi niya absolute. So, hanapin natin yung portion na yon. So, but yung sinasabi ko, whether it is sa interpretasyon niya, whether it's conditional or absolute, yung katanungan whether it is a high crime or not will now depend on the interpretation of each senator judges. Attorney Maing Aga, si Admar po ito. Naging nakatulong ba sa panig din ng depensa doon sa ikalawang araw ng impeachment trial yung pagsasalita ni Senator Judge Risa Hontiveros, kung saan sinabi niya rito na walang walang proof sa mga statements na ang Vice President ay nagkontrata talaga ng assassin or nag-hire. At nagtanong pa siya kung ito ba ay impeachable acts. At tumugon naman dito ang prosecution at tila sinabi na hindi 100% na makapagpapatunay na talagang nagkapag-hire o nag-contract siya ng assassin, attorney. You must remember there's a difference between conspiracy to commit murder and grave threat. Magkaiba yung elemento. So, tama yung sinabi kong ano ko rin, no, na hinighlight sa mga news yung sa social media yung sinabi ni Senator Hontiveros at kahapon kasama yata sa closing remark ng defense, no. So hindi naman nag-react si Senator Judge Risa. Tama lang 'yon at this point in time, no. Wala pa namang napapatunayan yung video kung may talagang kinausap si VP na gawin 'yon. Wala pang ebidensya na inihain ang prosecution, no. So antayin natin sa mga susunod na araw kung meron silang ebidensya tungkol diyan. Kasi nga yung basihan sa first witness is only the video. So it is premature for any of the party to say na may conclusion na sa first article of impeachment dahil hindi pa na bibigay yung buong ebidensya ng prosecution at hindi pa nakakasagot ang depensa. Opo. Dito naman po sa pag-question na yung threat lang, sinasabing threat laban sa Pangulo ang na-highlight. How about doon naman sa threat dito kay Vice President Sara Duterte at bilang NBI, bilang otoridad ng Pilipinas, hindi lang naman siguro iisang panig lang yung kanyang iimbestigahan. Nakita niyo rin po ba or batay sa testimonya kahapon na naging malaliman din ang kanyang pag-imbestiga, kasing bigat doon sa pag-imbestiga niya sa sinasabing banta laban sa Pangulo? Sa nakita ko, no, based lang sa nangyari kahapon, hindi na nag-follow up ang Defense Counsel tungkol sa subject na yan. The Defense Counsel, no, si Attorney Carlo Narvasa, could have continued asking on that subject, but he refrained, no. Natanong niya lang one time, then nung sinagot na parang there was an attempt, parang hindi na natin alam kung ano yung katugunan ng panig ni Vice President. Hindi natin alam kung
willing, no, mag-cooperate si Vice President na paimbestigahan yung threat laban sa kanya or not. Kasi depende rin yan sa kay Vice Presidente kung gusto niyang i-handle ng NBI or may different manner of approach siya regarding the threat against her. So, yun yung narinig natin na parang may Romanov, no? Romanov na plano. So, it is my first time to hear about it. Yung iba rin sa atin, siguro, bago lang na narinig yan. Curious rin ako. At kung meron talagang ganong pagbabanta sa Vice Presidente, walang makakapigil sa authorities natin na talagang iimbestigahan yan sa ngayon. Opo, at nabigyang diin din ito no nung magsalita rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa maaring maging role din ng talaga ng authority na sa lahat, no. Pero dito po sa pag-question naman sa PSG attorney na hindi rin naging malaliman kung pwede namang i-contact yung PSG kung meron bang banta, existing threat laban sa Pangulo. Na question din ito kahapon. Ito rin ba ay mas lalong nagpapahina doon sa kanyang testimonya, sa kanyang sinasabing investigasyon dahil kulang-kulang, attorney? Yung sinabi ko kanina sa aking personal na palagay, kulang yung effort ni Senior Agent Calilong kasi dapat nakipag-coordinate siya sa military intelligence at tama kayo sa PSG, Philippine Security Group, sa PNP, sa NICA, sa lahat na ng sangay ng gobyerno. Kasi kung talagang sa kanyang view ay may pagbabanta sa Pangulo, dapat alamin kung totoo ito o hindi. At yung pinaka-basic, yung sinasabi ko, kinausap mo yung subject kung ano yung interpretasyon niya dito. Kasi baka mamaya wala naman itong threat, no? O yung sa palagay ni Pangulong Marcos, hindi ito totoong threat sa kanya. At personal opinion lang ito ni Senior Agent Calilong kasi hindi naman siya expert witness sa kanyang pag-aamin. Opo. At doon din sa closing remarks no na binigay sa depensa, nabanggit ni Attorney Vinluan, i-quote ko lang siya, sabi niya rito, "When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives." Maaari ba ito na yung konteksto sa panig po ng depensa, attorney? That is a manifestation, no, said by the Defense Council. So, antayin natin yung pagkakataon ng depensa pag sila naman yung may opportunity na i-introduce yung kanilang mga testigo at kanilang ebidensya to prove sa sinabi ni Attorney Vinluan. So, what the lawyer says will still be based on the evidence presented in court. But, of course, no, kung ano yung sasabihin ng abogado, it will be persuasive sa mga senator judges kasi yan yung kanilang napapakinggan at yan yung makaka-kumbinsi sa kanila. Both the persuasion of the lawyers and at the same time the exhibits and the testimony, the evidence presented to them in court. So, yun yung that's why trabaho talaga ng mga abogado to persuade the senator judges to side with their respective arguments. Opo, dagdag ko na lang din para sa kapakanan ng ating mga kababayan, mabigyang diin. Maliban pa doon, sinabi rin ng depensa
na si Vice President Sara Duterte din daw ay naging target ng mga unauthorized intelligence and surveillance operation ng mismong mga government operatives, quote-unquote, that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Yung bahay daw niya sa Davao at dito sa Maynila ay pinrofile. This is proven by classified gazing reports. Her trusted security personnel tinanggal yung kanyang mga personahe. Her schedule of official functions was leaked by intelligence agents and her security was heavily compromised. Ito yung magandang maitanong dahil seryoso din itong mga banta na nakukuha ng pangalawang Pangulo at bakit tila hindi rin mabigat ang pag-iimbestiga dito, Attorney? Yung obserbasyon natin lahat na yan yung nararamdaman ni Vice Presidente, yan yung masasagot, no, ng depensa pag it is their time to present their witnesses at yung kanilang mga exhibits, no. But if it is indeed true, talagang mahirap po ang sitwasyon ni Vice Presidente na siyang main opposition leader ng bansang Pilipinas dahil yung sa kabilang panig ay yung presidente. At yung presidente bilang head ng executive ay may control ng lahat ng security forces. So kahit totoo yan, kung nasa lugar tayo ni Vice Presidente, mag-iisip rin tayo, will we trust the security forces, the intelligence community, kung saan tayo magrereklamo sa banta sa buhay natin? Kasi hindi natin alam na yung kinakausap natin, hinihinga natin ng tulong, parte rin pala sa conspiracy laban sa kanya at laban sa kanyang pamilya. So, mahirap po na sitwasyon ang kinalalagyan ni Vice Presidente Duterte kung totoo yan at kung talagang yan ang kanyang nararamdaman. Opo, Attorney, si Jade po ito. Inamin din ho ni NBI Agent Calilong na maaari po silang mag-imbestiga motu proprio o kahit wala pong reklamo, maaari po silang, pwede po silang mag-imbestiga. At sinabi rin ho niya na independent sila pero nasa ilalim po sila ng Department of Justice. Sa tingin po ninyo, maaari ho ba itong gamiting ng depensa? Pabor ho ba ito sa depensa para palabasin na may halong politika ang NBI o talagang normal na proseso po ito ng ahensya? Kung yung sinasabi niyong motu proprio investigation ay doon sa video na kung saan nagsasalita si VP Sara against PBBM, sabi ko nga sa batas na naggawa sa NBI o yung parte ng NBI, yung Republic Act 10867, Section 5G, yung NBI may karapatan, no, to investigate any threats to the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and the Chief Justice of the Supreme Court. So, they may do so. Kaya nga sila nag-imbestiga at naghain ng kaso sa DOJ laban kay Vice Presidente. But it does not mean na yung kanilang investigasyon ay magpapatotoo na talagang may enough evidence to convict the Vice President. So, it is a different issue, no? So they have the right to investigate and to file a case, but it will be the court, no? Kung ito'y makakarating sa korte, yung magdi-decide sa criminal case. Opo. Huli na lang, Attorney. Kung hindi ako nagkakamali, kabilang ho kayo sa mga petitioners nung kumu-question sa validity po ng pagkakatalaga kay Presiding Officer
Cheese Escudero. Umaasa ho ba kayo na ito'y papaboran ng Supreme Court habang o kahit nagpapatuloy o nag-umpisa na itong impeachment trial ng Vice Presidente? May inahain dati na kaso, no? Nakasama ako kay Attorney Torion laban sa ginagawa ng House of Representatives, yung especially yung Justice Committee, no? Sa aking pagkakaalam regarding dito sa proceeding sa Senado, hindi na ako kasali dito, no? Wala akong let's say partisipasyon sa pagkokontra, no, dito sa kay Senator Cheese Escudero to be voted as Senate President. Yung naalala ko na may partisipasyon ako, na may pinirmahan ako, ay doon sa act ng House Justice Committee. So, but let's say yung sa issue, no, ng whether or not proper yung pagtatalaga kay Senator Cheese Escudero as presiding officer, nagsalita na po yung buong Senado at bilang impeachment court, sabi nila legal, no, pinagbotohan nila, nanalo yung mas nakakarami. Sa kanilang palagay, legal yung pagtatalaga kay Senator Cheese, no. Umaamin rin yun, sabi rin ni Senator Cheese, no, na yung kailangang boto 16 votes to convict at 2/3. So whatever happens, no, the only body that can question or invalidate all this proceeding is the Supreme Court. So karapatan naman ng mga Pilipino, no, if they have interest to this case, if they are, let's say, recognized by the court, for the Supreme Court to decide on the matter. But it is also possible na hindi to aaksyonan ng Korte Suprema at aantayin yung resulta ng Senate proceeding at sasabihin sa huli na moot and academic. Kasi so far, yung nakikita sa publiko at hindi rin natin siguro may ipagkakait na yung mga miyembro ng Korte Suprema, hindi naman sila makakatago sa lahat na nangyayari sa Pilipinas. For as long na tayo, no, nakikita natin that there is fairness in the proceeding, yun yung siguro mas importante, whether or not the proceeding is attended with fairness and due process. As to whether it will be Senator Win Gatchalian who will preside, yung problema, hindi siya abogado. Kaya niya ba yung ginagawa ni Senator Cheese? On the other hand, Senator Cheese is a lawyer, and so far, per my personal opinion, he's trying to balance both the prosecution and the defense. Imagine an impeachment trial handled by a non-lawyer. Baka yung labas niyan problematic for everybody. So sometimes the bigger context will have to be studied by the public, and wala tayong magagawa kung at any time sumali ang Korte Suprema at magdesisyon on the challenge, or hahayaan ito ng Korte Suprema na matapos, saka lang siya magdidesisyon at sasabihin ng Korte Suprema moot and academic.